Ako kaya medyo iba yung boses ko ngayon, no? Okay? So supposedly for this week, we will meet, no, face to face, no, in order for us to discuss yung susunod na lesson. No? Kaya lang nagkaroon ng suspension ng ating mga face to face classes starting kahapon at hanggang ngayon, no. But nevertheless, what we will try to do is to establish the main idea or abstract of what lesson 2 is all about. Okay? So let me share my screen. Wait lang. Yata na. Okay. Okay, so ngayon pupunta tayo, no, sa ating lesson on roots and optimization, okay? Yan. Okay, actually guys, this will be, no, a three-part series as you can see uh on our lesson materials, tatlong PDF 'yan, tapos meron yung kasamang mga machine problems, no, in Excel, no. Okay? Now, let's talk about the roots and optimization, no. Okay, now when we say roots of an equation, as the name implies, no, this is where the function of a certain variable is equals to zero. Okay, that is what we call a roots. Okay, root siya. Ibig sabihin ito yung function, okay, kung saan yung graph ng ating mismong equation ay magkocross ng zero. Ito yung variable niya, or in this case, x, kung saan siya magkocross ng zero. Now, on the other hand, ang kaakibat ng roots of an equation is the optimum value of an equation. Now, pag sinabing optimum value, either yan ay the maximum or either yan ay minimum. Kasi dito, zero, syempre zero, nasa origin yan. Tama ba? Okay, dito naman, yung function mo, pwede kang mag-maximum, pwede kang mag-minimum. Kaya ang tawag nila dito ay optimum value. Okay? So these two topics are nilagay natin sa lesson 2 kasi the way they are solved is basically the same. But syempre, as you can see, the function is different. Okay, we will focus first on the first one, which is root. Now, analytically, ang pwede natin gawin, no, pag tayo ay kumukuha ng roots, for example, uh, we need to find the root of x squared, 3x, let's say, for example, 2x is equals to 0. Now, as you can see, no, magmula pa lang dito is equals to what? 0. Ibig sabihin nito, as the name implies, there is a value of x na magkocross siya sa 0. When you graph it in a certain Cartesian plane, there's a value for x na magkocross siya sa 0. Tama? Okay. One of the method na pwede natin gawin dyan is kunin natin yung value ng x. Dito, paano yun? Pwede ang gawin natin ay, ililipat natin syempre sa right side yan ay 3x plus, okay, lagay natin squared to. Okay, plus, okay, minus 2x squared. Tapos, syempre, guys, ilalagay ko lang siya dito. So, square root. Okay, so ang gagawin ko dito, no? Kukuha ako ng value, for example, ng x that make it the x on the right side, 0. For example na lang, anong pwede kong ilagay kay x na ang kanyang magiging value ay 0 or approximately equal to 0. Now, diyan papasok yung ating tinatawag na trial and error. Bakit trial and error? Kasi nga, maghuhula ka ng value sa x. Okay? Manghuhula ka ng value sa x. Trial and error. Okay.
Pangalawang method na pwede natin gawin dyan is yung classic na graph. No, graph. Siyempre, ang gagawin natin dyan, i-graph natin to sa isang Cartesian plane. Okay, now, bago natin pag-aralan to, no, siyempre, makikita natin dito na napakahalaga ng napaplay ng role ng ating error analysis. Natatandaan nyo, yun yung pinaaral ko sa inyo last week. Di ba? Yun yung pinaaral ko sa inyo last week, yung tinatawag na error analysis. What's the difference? Okay? And jump muna ako doon. What's the difference between, okay? Okay, what's the difference between accuracy, precision, and bias? Okay, now, when we say accuracy, mathematically speaking, that is the deviation of the measured value from the true value. Or, in other words, ang sukatan na tinatawag natin exactness. Di ba? Natatandaan nyo to. Accuracy is also synonymous with the term exactness. How about precision? Precision, mathematically speaking, okay, is the measure in which the measured value deviate from one another. So therefore, in order for you to have a precise value, dapat meron kang two or more measurement. Tama. Kailangan magkaroon ka ng two or more measurement para masabi mo ang isang set of data mo or set of solutions mo ay precise. So kaya, minsan, ang tawag nila dito ay consistency. Okay, consistency. Kasi nga, titingnan natin ano yung magiging value ko with relate doon sa isang value ko. Okay, now, let me give you an example. Actually, ito ay na-discuss ko doon sa mismong lesson video. But, tignan natin, anong pinagkaiba at ano bang makita na ano ba yung definition ng accuracy at precision base dito sa drawing na to. Ito ay target target mark, no? Okay, sa isang shooting range. Okay. Now sa letter A, base sa definition natin ng accuracy at precision, accurate ba siya sa letter A? Doon sa target A. Accurate ba siya, Dito. guys? Bakit siya hindi accurate? Bakit siya hindi accurate sa letter A? Ah, bakit niyo sabing hindi accurate ang letter A? Kasi sir, yung mga shots sir, hindi po close sa ano, sa bullseye, sa gitna mismo. Okay, yung bullseye, yung gaya ng sinabi mo, ito. So therefore, we can say that this will be exact value, right? Tapos, ang titarget ng mga measurement ko, which is yung mga shots, ay ito. Eh, walang tumama sa gitna. Sabihin, inaccurate siya. Now, in terms of precision, ano siya? Precise, imprecise? Imprecise po sir. Imprecise. Kasi hindi po consistent yung nearness nila. Okay, hindi consistent. Ibig sabihin nito, ang sukatan ng precision ay yung pagkakalapit-lapit ng mga measured value. So, it indicates this is the measured value. Dahil nga, tatandaan nyo guys, ang pag-aaral ng numerical methods ay pag-aaral ng approximate solution. So therefore, there will come a time in our solutions na hindi tayo mag-arrive at our exact value. Ang mag-aaral lang tayo, yung mga measured value lang natin per iteration. At yun ay na-discuss naman natin nung last week. Okay, letter B. By definition, si letter B, ano siya? Accurate, inaccurate. Accurate po. Eh, bakit accurate? Ah, bakit accurate? Bakit accurate? Ah, bakit siya accurate sa tingin niyo? Yung Sa arrows po, pero yung average nila ay malapit sa bullseye. Okay. So, merong isang tumama dito. Accurate siya. Kaya lang, precise ba siya? Imprecise po.
Bakit imprecise? Magkakalayo po sila. Magkakalayo. Tingnan nyo ito. Okay, isipin nyo lang morally, no? Morally. Okay, isipin nyo, yung tao, ang inaabot niya, kabutihan. Ito. Okay? Kabutihan. Ang inaabot niyang kabutihan ay yung kabutihan ng Diyos. Okay? Now, ang Diyos ay banal. Tama ba? Oo, ang Diyos ay pag-ibig. Pero banal din siya. Makatwiran. Okay? Ang Diyos na banal, ayaw ng kasalanan. Okay, ang sinagawa ng tao para makuha ang pabor ng Diyos o makarating sa langit ay gagawa ng magandang gawa. Tama ba? Yun ang karamihan notion ng bawat isa sa atin eh. Pero, isipin nyo, no? Kahit isa kong tinatawag kong mabuting tao, ay, nakagawa ako ng mabuti. May isa akong mabuting gawa dito. Pero, yung iba, sablay. Kasi ang inaabot natin, kabutihan ng Diyos eh. Para daw makarating tayo sa langit. Pero tinan nyo yung ibang gawa natin malayo dito. Ibig sabihin nito, lahat ng tao pa rin ay nagkasala. Natural siya makasalanan. Kasi nga, ang pagkakalikha talaga ang pinanganak tayo makasalanan. So ang ginagawa lang natin ay magkasala. So ang tao, hindi niya maaabot ito. Isipin niyo, hindi niya maaabot ang kabutihan ng Diyos dahil lahat ay nagkasala at walang makakarating sa kalwalhatian ng Diyos. Sabihin nun, kabanalan at katwiran ng Diyos. Ang tao hindi niya makagawa yan. Kaya nga, morally speaking, okay, ang tao ay imprecise. Accurate siya in some point. Oo, nakagawa ako ng mabuti, mabait naman ako sa magulang ko, nasisimba ako. Pero, hindi pa rin ako mabuti. Bakit? Kasi nga, ang gusto ng Diyos, sumunod ka sa lahat ng utos niya para makapunta kang langit. Wala nakagawa nun. Aminin man natin o hindi. Walang taong naging mabuti kasi ang batayan ng Diyos ay yung kabanalan niya. Morally speaking, wala nakagawa ng ganun. Okay? Kahit lahat ng tao wala nakagawa ng ganun. Okay. Precision, imprecise ka. You can be accurate, pwedeng yung mga mathematically speaking, pwedeng yung mga solution mo ay meron kang nang-hit na isa, pero yung mga ibang solution mo, magkakalayo na. Okay? You can be accurate in your computation but imprecise. Again, you have to distinguish between the two. No? The accuracy refers to the closeness to the exact answer, and the precision refers to the closeness from each other. Kaya ka siya consistency. Oh, so okay, so letter B, accurate siya pero imprecise. Okay, ngayon pupunta naman tayo dito sa letter C. Okay? Sa letter C, no? Sa letter C, ano siya? Accurate, inaccurate. Inaccurate, sir. Inaccurate po. Bakit siya inaccurate? Bakit siya inaccurate? Wala pong shot sa bullseye, sir. Wala. O sabihin nun, lahat ng shot ko malayo doon sa gitna. Tama ba? Okay. Yes, sir. Ano siya? Precise, imprecise. Precise po. Precise. Okay. Precise. So, ibig sabihin nun, para ang nakikita natin dito, ano ba to? Nandito ba yung X? Nandito ba yung bullseye? Bakit dyan tumatama? Pero precise siya. Oh, ibig sabihin nito, there is some computation or there is some solution that is inaccurate but precise in nature. Let me repeat. There is some computation that is inaccurate but precise in nature. Does it mean na mali na ako? Again, that depends on the nature of the problem. As we will see later, no, as we discuss the roots and optimization, no. Okay, D. Okay, sa D. Ito naman, ano siya, accurate, inaccurate? Accurate po. Okay, bakit accurate? Bakit accurate siya? Kasi, Nasa bakit siya bullseye accurate? po siya. Okay, kasi nga, meron akong isang shot na nasa gitna. So, nadama yung iba. Di ba? Nadama yung iba, no?
kahit hindi ako accurate, yung iba medyo malayo dun sa bullseye, pero dahil nga may tumama akong isa, malamang na ako accurate ako. Ano siya? Precise, imprecise. Precise po. Okay, precise. Bakit precise? Ah, bakit precise? Lahat po ng target, sir, close. Okay, so therefore, lahat ng target ko close. So mathematically speaking, lahat ng mga computation ko ay nasa malapit kay exact value, although not exact at the exact value, but still, magkakalapit silang lahat. Nagets nyo? Okay, so that's the definition of accuracy and precision, no? As we discussed nung last meeting. Okay, so without further ado, balik tayo sa discussion kay roots and optimization. Ito, babalik lang ako dito. Ayan. Okay, sa A muna tayo guys, no? Okay, balik ako dito, no? So therefore, dalawa ang pwede natin gawin, no? Isang trial and error at isang graph. But, syempre, tayo ay numerical analysis and methods. So titignan natin what are the numerical methods that is being employed in order for us to arrive at our approximate solution for the roots and optimal value of a certain equation. Now, okay, in order for you to understand the difference between the two, take a look at this. Okay, this is a function of a sinusoidal wave, okay, in which, makikita nyo dito, if this represents the function of a certain variable represents our independent variable, the x-axis represents the independent variable. Isipin nyo, pag yan ay isang voltahe, no? Isa yung sinusoidal wave, ito yung aking value ng voltage, ito yung plus, ito yung negative. Tapos, ang aking x, siyempre, ay time. Ibig sabihin nito, yung value ng aking voltahe ay nakadepende sa time. Okay, sa time, 'di ba? Kaya nga yan ay the average voltage, 'di ba, is Vm, okay, multiplied by cosine angular velocity t. So therefore, this t, the time here is dependent, okay, sorry, the average voltage is dependent upon the value of the voltage. The value of the time. Now, okay, with this given equation, pag ito yung ito siya, ito yung graph na equation niya, paano ko malalaman yung roots niya? Ang roots is where this particular graph of equation cross the x-axis. Siyempre, pag ang roots, ibig sabihin nito, yan, lahat ay 0. Lahat yan ay 0. Yan tatlong root na yan, lahat yan ay 0. Yung function yan ay 0. Now, the second one is the maximum and the minimum. Now, ang tawag dito is crest. Ibig sabihin nito, ito yung pinaka-max or pinaka-minimum value ng isang sinusoidal wave. Okay. Now, the maximum happens here. So, ibig sabihin nito, no, ito yung maximum value. Okay, by using our differential calculus, at alam naman natin, yan ang tinatawag na maxima minima. Pag kinuha natin yung second derivative niyan, pag yan ay nag-equal sa 0, malamang yan yung either maximum or minimum value. Okay, kaya kinukuha natin yung first derivative na equal sa 0, ibig sabihin no, either yan ay maximum or minimum. Okay, if we derive the second derivative function, if that is less than 0, that is the maximum value for the x. Ibig sabihin yung x na yun, nagre-result sa maximum value pag kinuha natin second derivative niya. However, pag yung second derivative function niya ay greater than 0, malamang yan yung aking pinaka-minimum value. Okay, pag ito ay dinerive ko. Okay, so that is the analytical way of deriving the roots and optimum value of a certain equation. Now, numerical speaking, sabi ko nga sa inyo, ang numerical methods is a science or math of approximate method for an analytical solution. Okay. Now, in determining the root, which is yung bibigyan natin ng emphasis, no? Okay, dito sa mga discussion natin from
this week until next week, no, is yung pagkuha ng roots. Okay? Roots. Okay, so there are two types of method na ginagawa na kinukuha natin para makakuha ng roots. The first one is the bracketing, in which I will be discussing today. The second one is the open. Okay, now, the first one that I will be discussing is the bracketing. Now, bakit sinabi ng bracket? Ano ba ang significance ng bracket? Ang bracket, from the name itself, kaya yung tinawag na bracket is magsisimula ako sa dalawang guess, si x sub L, which is yung lower limit, at si x sub U, which is yung upper limit. Now, ang gagawin natin dyan, dahil yan ay naka-bracket, pag sinabing bracket, ibig sabihin nito, the notion of bracketing method is, okay, ang sinasabi niya dyan, yung aking magiging true root or x sub t ay nasa gitna ni x sub L at ni x sub U. Kaya lang, syempre hindi niya alam kung nasaan yung true root. Basta ang alam niya, nasa gitna sila. Nasa gitna niya. Now, what bracketing method is trying to achieve is to reduce the gap or the distance between the x sub L, which is the lower limit, and the x sub U, which is the upper limit. Again, ang tawag dito sa dalawang to, guess. Initial guess yan. So, ang gagawin nila dito, systematically, doon sa mga method na pag-aaralan natin, is reduce yung gitna ni x sub L at ni x sub U. So, dapat, there will come a time in our computation or our iteration that the x sub L is approximately equal to x sub U or approximately equal to x sub t or the true root. Kaya lang, sabi ko nga sa inyo, hindi nila alam kung nasaan to. At kaya magkakaroon tayong tinatawag na x sub r, in which yan ang tinatawag na Michian limit, in which yan yung magiging value ko sa aking magiging computation. Siyempre, hindi natin alam to. Maliban na lang kung yan ay kinuha natin analytically. Malalaman natin yung value ng true root. Pero most of the time, hindi natin alam yan. Basta ang alam natin, nasa gitna yan ng x sub L at x sub U. Okay? Yun ang gustong i-achieve ni bracketing. At anong magiging basehan natin na lumalapit na tayo sa totoong sagot? Okay? Doon na papasok yung ating error analysis. Okay, so kaya ang magiging control ng mga method na pag-aaralan natin is yung tinatawag na absolute error or true error. Siyempre yung true error, nakadepende yan sa true value, at si absolute error, absolute or yung iba, ang tawag nila dito ay relative error, okay, nakadepende yan doon sa mismong value ng aking present at past value. So nakadepende to sa iteration. Ito nakadepende sa true value. Okay, now, under the category of bracketing method, meron tayong dalawang method na ginagamit. The first one is the bisection and the second one is the false position. Okay, so tignan natin itong dalawang to. Bisection. Sabi ko nga, pag sinabing bracketing method, automatic, masisimula ka sa dalawa. Isang x sub L, isang lower limit, isang upper limit x sub U. Now, what bisection is trying to achieve is, in order for this method to determine the value for my x sub t, is, ang gagawin ko dyan, hahatiin ko palagi sa dalawa. Okay, let me repeat. Hahatiin ko sa dalawa. Ibig sabihin nito, pag from the word by, dalawa. Okay, so hahatiin ko. Okay, kukunin ko yung median limit ng x sub L at x sub U, kukunin ko yung gitna nila, at yun yung magiging basehan ko ng susunod kong magiging value. Okay, so therefore, bisection, nakadepende siya doon sa interval na nahahati sa dalawa, or interval which is divided in half. Okay, now, tingnan nyo to. Okay. So therefore, for example, no? Okay, meron akong value na x sub L at x sub U. Okay. Now, ang sabi ni bisection, kukunin ko palagi yung nasa gitna. Eh, syempre, ang x sub R represents sa median limit, x sub R
Paano ko makuha to? Siyempre, by using ang average formula. Di ba? That is the value of x sub L plus x sub U divided by 2. So that will be my x sub R. Okay? So therefore, as the iteration goes by, mapapansin nyo na lumiliit yung pagitan ng x sub L at x sub U until such time, okay na, magiging approximately equal na yung tatlo. Kasi ito, fourth iteration pa lang yan. Mapapansin nyo, medyo malayo pa sila. Okay? So, pero, guys, hindi natin alam kung nasaan ang x sub t dyan, di ba? Malamang, nandito, basta ang alam ng bisection, guys, is yan ay nasa gitna. Pag sinabing gitna, guys, hindi ko sinabing gitnang gitna. Ang sinabi ko, nandito yan, pwedeng dito, pwedeng dito, pwedeng dito kahit saan. No, hindi natin alam. Basta, ang alam natin na incremental method o paghahanap ng true value ang ginagawa ko. Bakit? Kasi nga, iniiklan ko yung width between the x sub L and x sub U. Kaya nga siya, bracketing, bracket ko yung aking magiging root. Basta ang alam ko nasa gitna yun. Okay. So therefore, the value for my median limit is x sub R is x sub N plus x sub U divided by 2. Now, how can we know the value for my next iteration? Kasi, alangan, mag-isip ka dito, hindi ka dapat tumigil dyan. Kaya nga hinahanap mo dito, naghahanap ka dito, dito, at dito ng kanyang magiging true root. Nandito siya. Basta nandito siya. Hindi natin alam kung nasaan. Basta nasa pagitan niya ng dalawa. Kaya ang ina-assume ni bisection, lagi siyang nasa gitna. So what will be the next step in order for us to determine our next value? Okay, now. Okay, let us consider na assuming that the x sub R is our origin. Di ba sa origin, anong coordinate sa origin? Ano ang xy ng origin? Mula sa inyong geometry. 0, 0 po, sir. 0, 0. So therefore, let us assume that x sub R is our origin. At this will be my first quadrant, my second quadrant. Okay. Now, if I evaluate the function or function of x sub L and x sub R, pag yan ay pinag-multiply ko, kasi ang alam ko, basta nandito yan, malapit, basta ang ina-assume ko sa bisection at sa lahat ng bracketing method na babanggitin ko, yung aking x sub t o yung true value, basta malapit yan. Basta nandito yan. Kasi dapat ito ang makross niya eh. Di ba? Okay. So, if I evaluate the function of x sub L and x sub R, yung kanilang function, pag pinag-multiply ko silang dalawa, yung function ng x sub L at function ng x sub R, pag yan ay greater than 0, okay? If my product is greater than 0, okay, guys, anong value kaya nito? Positive, negative? Pag ito ay greater than 0, ano siya, positive, negative? Pag yung product niyan, yung dalawang function na ay greater than 0, ano to? Positive, negative? Ano siya? Positive, negative? Positive. Positive. Therefore, ang sinasabi niya doon, baka ang aking root ay nandito sa positive. Nasa first quadrant. Nandito siya. Kaya, ang magiging next na value ko ng aking lower limit ay yung pass value ng x sub R. Ito na yung magiging value ko ng aking x sub L. At ito yung, siyempre, ma-retain yung value ng x sub U. Ito na yung magiging value ko pag ito siya. Pag yan yung condition.
Kasi nga greater than 0 yan. Ibig sabihin nito, ang assumption ni bisection, nandito yung aking, at yung, sorry, yung assumption ni bracketing, nandito ako, sa side na to. Ibig sabihin na, positive ako. Nito, yung aking magiging root. Yan yung magiging value ko sa next na iteration ko. However, pag yan ay less than 0, okay? Less than 0 yan. Ano naman ang magiging sign nito? Sa tingin nyo, ano magiging sign yan? Pag yan ay less than 0, ah, ano siya? Pag ito, less than 0, ano sa tingin nyo ang value nito? Positive, negative? Regardless of the value. Negative po. So therefore, ang assumption ng bracketing, nandito ang root ko. Nandito sa kaliwa. Nasa second quadrant. Nasa second quadrant. Okay. Therefore, malamang, i-retain ko ang value ko ng x sub L. Yan pa rin yung gagamitin ko sa next. At yung magiging value ng aking magiging root, ng aking magiging upper value ay si x sub R. Yung dati. Okay, so therefore, uulitin ko lang siya ng uulitin until makuha ko yung aking required na iteration or yung aking required na error tolerance. Okay, so ganun ang pag-evaluate ng bracketing. Okay, in this case, yung bisection. Okay, this will be the value for x sub R. Okay, now. Okay, so, syempre, pupunta tayo sa mga pros ng bisection. Pag sinabing pros, ano yung kagandahan ng bisection? Okay, una, convergence. Now, mathematically speaking, convergence, okay, pag sinabing convergence, ito yung closeness o yung pagpapalapit doon sa exact answer. Ibig sabihin ito, lumalapit ka na doon sa exact answer. Bakit ko nasabing convergent siya palagi? Kasi ang bisection, di ba ang method niya, laging kalahati. So it will guarantee, okay, the solution will guarantee that it will converge to the exact answer. Kasi nga, lagi ka akong papaikli ng bracket eh. Di ba? Kasi ganun ang method ng bracketing pag ipapaikli ng bracket. Okay. Lagi siyang convergent. Pangalawa, dahil nga ang interval niya ay nangangalahati, kaya nga bisection eh. Definitely, there will be an increase in error. There will be an decrease in error. Bakit ko nasabi? Tinan niyo dito. For example, siyempre, ang titignan natin dyan, yung value ng x sub L at the x sub U. For example na lang, in the first iteration, ang error ko dyan ay 100% pa. Siyempre, malayo pa sila eh. Okay? Kasi nga, kailangan kong evaluate per iteration ang value ng x sub L, x sub R, at x sub U at x sub R. Kailangan ko siyang palaging i-evaluate, okay, with regards dun sa value ng aking mga function. Okay? For example na lang, 100% pa sa kwan, 100% pa sa first iteration. Pagdating ko ng second iteration, okay, pansinin nyo na nga nahati. Ibig sabihin ito, susunod ang error mo, magiging 50% na lang yan. Tapos, pangatlong iteration, mapapansin nyo, kalahati ulit, 25 yan. Tapos pagdating mo dito, 12.5. Ay, malamang, guys. Pagdating mo sa pinaka-end iteration, depende yon kung ilan yung kailangan mong error doon sa computation at ilan yung hinihinging error ng problem, definitely, there will come a time na yan ay magsisiro. Pag yan ay close na sa zero, tandaan nyo, ang mangyayari dyan ganito. Yung value ng x sub L ay approximately equal na sa x sub R at equivalent na sa x sub U. Okay, tinan nyo it will guarantee to decrease an error. Kaya mapapansin nyo dito, okay, the number of iteration is inversely proportional to the error. Bakit ko nasabi? Di ba, pag dumadami ang number of iteration mo, mas lalong bumababa ang error mo. Tama.
So gusto mong mas mababang error, syempre dagdagan mo yung iteration mo. Syempre, ang kaikibat doon ay yung memory ng computer. 'Di ba? Syempre, mas maraming iteration, mas maraming kailangang bits of data ang kailangan. Kaya, tandaan nyo, may error. Bakit? Kasi nga, if I reach this number of error, satisfied na ba yung solution ko? If yes, di titigil na ako. Depende dun sa required. Okay, na-gets nyo ba? Okay, so therefore, it will decrease in error as the iterations goes by. Now, just like any other method na pag-uusapan natin dito sa machine, sa numerical methods, may mga loophole, may mga pagkukulang ang bawat method. Walang method na perfect. Tandaan nyo yun, no? Okay? Walang taong perfecto. 'Di ba? Sabi natin, hindi naman ako perfecto eh. May pagkukulang din ako. Eh, ganun din dito siyempre sa method. Ang method, ginawa lang ng tao. Okay? Now, the cons or the downside of a bisection methods are the following. First one, oo, no? Lagi ako nako-convert sa true answer, kaya lang, matatagalan ka. Bakit? Kasi nga, it is only basing on half. Half. Remember, the term for bisection is half. Kalahati. Ibig sabihin nito, ay mako-convert siya kaya lang matatagalan ka dahil nga, for example, ganito na lang, no? Ito ay example, x sub L, x sub U. Ito yung x sub R mo. Di ba nga kalahati-kalahati? Eh paano? Pag ang aking true root ay nandito pala, malapit sa x sub N. Pansinin nyo, gaano katagal ma-achieve o hahabol yung value na x sub U at x sub R dito? Gaano siya katagal? Matatagalan ka. Dahil nga, ang basihan ng bisection guys ay kalahati lang. Una yon. Pangalawa, ay related dun sa una. Okay. If one of the guests is close to the root, which is ito, yung x sub t, yung true root, yung true value, malamang matatagalan kang yung dalawang to makakahabol sa value ng x sub L. Matagal sila makakahabol. Bakit? It will take a lot of iteration. If one of these, the true root, is close to either the x sub L or the x sub U. Hindi natin kasi alam kung ano yung true root in some cases. Okay? The third one, if we plot a certain function in a Cartesian plane, paano pag ang kaso ganito? Paano pag ang isang function ay nasa origin? 'Di ba? Sabi natin, dapat para ma-evaluate natin yung next na magiging true root natin, kailangan natin mag-evaluate ng value ng x sub L at x sub R. Right? Eh paano pag yung isa dito ay nandito sa origin? Anong value nito? Eh di ba 0? 0 multiplied by either of these, whether then ay x sub R or x sub L, automatic guys, 0 yan. Eh paano ko ma-evaluate yung aking next na value? 'Di ba? Hindi ko na siya ma-evaluate kasi nandito siya sa origin eh. Katulad dito example na to. So therefore, guys, there's a problem with bisection. No? May problem siya. Yung tatlong yan, problem niya. Kaya, no, there is another method na pwede natin gawin to overcome the shortcoming of the first method. This is what we call the false position. Now, false position, ang ibang tawag nila, regula falsi, yung iba naman, linear interpolation, kasi nga, ang interpolation, pag sinabing interpolate, hinahanap mo, o sinesearch mo, yung magiging value ko base dun sa binigay kong values. For example, x sub L, x sub U. So, when you interpolate the value of x sub t or true root in between this t, in between these two, ang ginagawa ko doon, nag-interpolate. Naghahanap ako ng value ng x sub t sa pagitan ng dalawang yan. Kaya yung iba, ang tawag nila dito, linear interpolation. Okay, kaya lang instead na hatiin sa dalawa, ang ginagawa nito is
nagkakaroon ng straight line, okay? Hindi na doon sa axis ng first, second, hindi na siya dito. Dito na siya. Bakit mas maganda? Tingnan niyo to. Kasi ang notion kasi ng bisection, di ba ganito? Ito yung x sub L. Laging nandito yan sa second quadrant. Yung x sub yun, nandito yan sa first quadrant. Basta ang origin, ang ina-assume ko, nandito sa x sub R. Tapos yung x sub t, pwede kahit dito yan o nandito yan. Hindi natin alam kung nasaan. But it the regular falsi or the false position has another strategy. Okay, take a look at this. Okay, babalik tayo no, sa Cartesian plane, okay, na merong function, na merong variable. Okay, now ang ginagawa ni false position ay ganito. Okay, so supposedly, ito yung guess ko, ito yung lower limit na nandito sa fourth quadrant, ito yung upper limit na nandito banda sa my first quadrant. So meron kang negative, meron kang positive value. Okay. Siyempre, kukunin natin yung mga function niya, function ng x sub L at the x sub U. Now, my original equation is the blue line. Take a look at this, the blue line. The blue line represents my true solution. And my true value is ito. Pero, initially, ang guess ko ito. Okay. Kaya, mathematically speaking, ang mangyayari dyan, as the time goes by, yung black line na yan, yung aking initial na guess, ay dapat lalapit ng lalapit sa kurba or doon sa magiging graph ng aking magiging value or true root. Dapat lumapit yan na lumapit. Definitely, yan ay uusog dito. At mapapansin nyo, guys, bakit may mga shaded line? Ibig sabihin ito, dito gagalaw yung mga values ng x sub L, x sub R, at x sub U. Dito siya gagalaw. Dito sa solid line, sa shaded line na yan. Okay. Now, the question is, paano natin makukuha ang ating x sub R o yung ating median limit? Now, okay. So supposedly, meron tayong dalawang triangle. Gagamit tayo ng tinatawag na similar triangle. Ito yung first triangle. Ito yung second triangle. So meron kang dalawang triangle. Ito yung una. Ito yung pangalawa. Now, in a concept of what we call a similar triangle. Okay, ano ang similar sa kanila? Kasi namin similar triangle. Any idea? Okay, sa geometry. Angle. Ah? Yung angle po. Angle? Pwede. Pero meron pang isang isa pang technical term bukod sa angle. Anong kanila? Anong pwedeng sabihin natin ang angle o yung theta? Meron pang isa. Dapat similar sila ng theta or ano yung isa? Ano pa yung isa? Kasi dito, titignan nyo dito, yung theta nito at theta nito pareho lang. Tama ba? Pareho sila. Kaya lang, since gumagamit tayo ng graph, hindi natin alam yung kanyang theta. Paano natin makukuha yung theta? Ito na lang. Paano natin makuha yung theta niya? Ah, anong tawag doon? Bukod sa theta, bukod sa angle, ano yung isang similar sa kanila? Pansinin nyo. Anong similar sa kanila? It starts with letter S. Anong tawag sa kanila? Side. Side? Hindi. Ano pa? Similar sila ng ano? Ng, okay? Wala? Anyone? Magkapareho sila ng slope.
Di ba? Pansinin nyo, yung triangle 1 at yung triangle 2, magkapareho ng slope, di ba? Tama. Paano makuha mo na, di ba makukuha natin ng theta by using our slope? Kasi nga, di ba? So, katawa. Titignan natin, okay, yung angle in between these two. But anyway, no? Ang focus natin dito, yung pagkuha ng value ng x sub r. Now, if that is the case, ano ba ang value ng slope? Paano nakuha ang slope, guys? Paano? Paano nakuha ang value ng slope? From your trigo or from your geometry? Paano nakuha ang value? Rise over run, sir. Over run. Or in other words, anong tawag sa kanya? Rise over run. Ano isa? MX. Ay, Equation yun eh. okay. Ano? Y over X. Or in this case, guys, mula dito sa ating formula, yan yung function at yan yung variable. Di ba? Okay, base dito. Para makuha natin yung value ng x sub r. Ganito. Siyempre, guys, di ba, rise over run. Dito muna tayo sa unang triangle. Ang rise nito, mapapansin nyo dito, ay yung value ng x sub u, function niya, minus 0. Rise, x sub u minus x 0. Okay, kasi yung length yung titignan natin, di ba? Yung length niya. Over, syempre, run, x. Ano ba yung meron dito sa triangle na to? So that is x sub u minus x sub r. Right? X sub u minus x sub r. Okay. Is equals to, syempre, yung pangalawang triangle na binabanggit dito ay ito. Tama ba? Yan ay yung function ng x sub L minus, tignan nyo dito, x sub L, nandito yan, di ba? X sub L, yan yun. Tapos, minus the function of x sub u. Right? The function of x sub u. Over, okay, over, okay, syempre, x sub L yun, at x sub u. Okay, yan, x sub L at x sub u. Okay, syempre, cross multiplication, ang mangyayari dyan ay, syempre, si function ng x sub u multiplied by x sub L minus x sub u, okay, is equals to, okay, the function of x sub L minus function ng x sub u. Okay, multiplied by x sub u minus x sub r. Siyempre, lilipat natin to sa kabila. X sub L minus function ng x sub u. Okay, siyempre, ang kinukuha natin value dito ay si x sub r. Siyempre, lilipat natin so sa left side. No? Ang makuha natin value ay si x sub r ay x sub u minus the function of x sub u multiplied by x sub L, x sub u, divided by the function of x sub L at function of x sub u. Okay? So this will be the formula for x sub r for the first position. And how can we evaluate the value for the next iteration? The same as that of the bisection. Ganun pa rin yun. Yung pag-evaluate, tandaan nyo, pag-evaluate ng value ng next iteration, nakabase pa rin doon sa value ng function ng x sub L at value ng x sub r, yung product nilang dalawa. Naka-determine, naka-angkla pa rin yun, yung magiging next na iteration ko. Yung mga magiging value ng x sub L, x sub r, at x sub u. Doon pa rin siya nakabase. Okay? So that is the two main methods na ginagawa natin under the category of bracketing method. The first one is bisection, the second one is a false position. Okay, on this discussion, no, i-demo, magkakaroon ako ng mga sample problems dito. Then after I sample a problem, gagawin ko siya sa Excel. Okay, ito yung na-generate ko base dun sa ginawa kong machine problem sa Excel. Ayan siya. Okay?
Mapapansin nyo, dito sa lesson video na to, i-demo ko siya doon, paano ko siya ginawa. Okay, ayan. Okay, and ito yung mga lesson material guys, no? Ayan siya. Ito yung Ah, ito yung aking sample for the bracketing method at ito yung aking lesson material for the bracketing method. Okay, nandyan na lahat, yung lahat ng magiging lesson ninyo sa roots and optimization sa lesson 2. So make sure, no, for this entire weeks to follow, aralin nyo to, individually and as a group. Let me repeat, individually as a group. Okay? And next meeting, pag-uusapan natin ang tinatawag na open method. Okay? Ito yung pag-uusapan natin next week. Okay? Now, okay. Ngayon, magkakaroon na kayo ng first machine activity. Guys, no? Hindi pala to. First machine activity, ayan siya, no? Na-post ko na sa inyong Google Classroom. Ito siya, no? Nandito lahat, guys, nandito lahat ng gagawin nyo per group. Guys, hanapin nyo lang yung group ninyo dito ha. Huwag kayong kumuha ng ibang group. Kasi ito, total of 11, syempre, 5 lang ata kayo, di ba? 5 groups lang kayo. Kunin nyo lang yung hanggang 5. Kung ano lang yung applicable sa inyong group dyan. Yun lang yung kunin nyo. Okay? Maliwanag? Okay. So, ito, yung magiging activity nyo for this week. No? Okay, open ko lang sa pan. Yun siya. Okay, guys, pakibasa ng maigi instruction. For example, no, ang ilalagay ninyo sa inyong Excel file, gagawa kayo ng iba't ibang tab na ginawa ko doon sa mismong machine problem at lagyan nyo kung anong problem yung kada tab. Okay, kung anong problem yung kada tab. Ayan siya. No? Okay? This is per group. This is 5 set of problems na gagawin niyo sa Excel per group. Okay? So, ilalagay natin maglagay tayo ng deadline. Okay, so the deadline will be 1 week from now. So that is October 1, tama ba? Sige, gawin na nating 5 p.m. 5. Okay, so 5 p.m. next week, October 1, that will be the deadline. Ha? Okay, saan nyo siya isa-submit? Sasubmit nyo siya dito sa link na to. Okay, so pakisubmit dyan, no? Yung inyong magiging output. Ayan siya, pinost ko na sa GC guys, no? Okay? Carl Vincent Tumandak, tatag ko lang po sa SIS sa numerical methods. Wala pa po ako sa Google Classroom. Paki-check, naka-add ka na ba sa GC? Nandun ka na sa GC? Ah? Si Carl, nasa GC ka na? Ah? Yes po, sir. Nasa GC ka na? Yes po. Okay. Wait lang ipipin ko na lang yung no? Okay, Okay. ito lang to. Bakit hindi ko wait lang Bakit hindi ko mapin? Okay, ito. No, paki-backread mo. Okay, paki-backread nyo na lang kung nasaan ko nalagay yung link para sa Google Classroom sa 3-4. Paki-backread mo na lang, ha? Okay, ito ata siya. Yan. Okay? Okay, so dyan nyo sasubmit guys yung inyong magiging mga submission for this machine activities at sa lahat ng machine activities na papagawa ko sa inyo.
Okay, ayan siya, no? Okay, open natin. Okay, ito siya, no? Okay, ayan siya, guys, no? Ayan. So, actually, hanggang 9 group pala yung nagawa ko, no? Buburahin ko na lang ito. Ayan. Okay, ayan. So, dito nyo ipapasok o ilalagay yung inyong mga respective na mga machine problems. Okay, again, ilagay nyo, okay, dito sa mga group na to, yung mga submission ninyo, ha? Okay? Pakilagay nyo na lang ng pangalan ng group machine activity 1, no? Ayan siya. Okay, dito siya nasasubmit on or before October 1, 5 p.m. Okay, maliwanag ba so far? Maliwanag? Maliwanag so far? Yes po. Maliwanag po, sir. Okay, again guys, this will be, ito na yung aking playlist, guys, no? Naglagay ako dyan ng 2 supplementary video from YouTube. Pakicheck nyo na lang. Okay, at ito yung mga playlist ko para sa lesson na to. Ayun siya. Okay? So far ba maliwanag? Excuse me. So far ba maliwanag? Maliwanag ba so far, guys? Yes po. Okay, so kung wala nang tanong, mag-check lang ako ng attendance. Jordan, nandito si Jordan. Present po, sir. RJ, Present po, sir. Ascent, Present po. Abigail, Present po. Brian, Present po, sir. Prince, Present po, sir. Eri Justin, Present po, sir. Erickson, Present po, sir. Rowald, Present po. Carl, Morning po, sir. Josus, Present po. Presi, Present po. Aika, Present Maika, po, sir. Maraya, Mika po. Mika, sorry. Maraya, sorry. Maraya, Present po. Jasmine, Present po. Ayajin, Present po. Sarah, Present po. Daniela, Hannah Jane, Present po. Joash, Present, sir. Mary Grace. Present po. May hindi natawag. Yan. Si Paul Adrian, ano? Wait lang. Anong pangalan? Paki-chat nyo nga, guys, yung mga hindi natawag. Paul Adrian. Ano apelyido mo? Basay. Pasay lahi po, sir. Laye. Okay, dito yan. Ayan. Okay, yung isa pa, sino pa? Carl Vincent Tumanda. Carl, nandito ka? Yes po, sir. Present po. Sige, may mga hindi ba natawag, guys? May hindi natawag. May hindi natawag. May hindi natawag. Wala na. Going once, going twice. Okay. Kung wala nang tanong, no, again, next week, guys, i-discuss ulit natin, okay, yung ating roots, no? Siyempre, this time, pag-aaralan natin isa pang method, okay, which is yung open method. Okay. So, again, probably sana, no, mag-meet na tayo face to face by next week, no, dahil hindi tayo nagkaroon ng chance ngayon mag-meet ng face to face, no. Okay. May mga tanong, pahabol? Guys, pahabol? 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 Wala? Okay, Wala kung na wala po nang yata, tanong, sir.
Okay, kung wala nang tanong, thank you again guys no, for attending our lesson for this week. And before we end, kindly open all your camera guys no, for our documentation. Paki-open saglit lahat ng nandito. Okay, antayin natin yung iba. Okay, sige. Picture tayo saglit guys, no? Tingin sa camera. 1, 2, 3. Thank you again guys for attending our lesson for this week. Ingat kayo lahat. See you again next week. Thank you po, Thank you, sir. 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 So, ingat kayo lahat. Thank you.